Usap-usapan ngayon sa internet na makailang beses na pag-apak ni Juan Manuel Marquez sa paan ni pambansang kamao Manny Pacquiao sa kanilang laban. Ano naman kaya ang masasabi rito ng ilang eksperto? Saksi si Steve Dailisa. Nice uppercut. Habang nakatuon ang mata ng marami sa mabibilis na kamao ni Manny Pacquiao at Juan Manuel Marquez, mailang nakapansin sa kakaibang footwork sa laban. Sa uling 11 segundo ng round 4, makikitang naapakan ni Marquez si Pacquiao. Pero ang tila aksidenteng pagtapak, ito't nasundan 1 minuto at 18 segundo bago magtapos ang round 6. Tiyempo nung magpakawala ng pambansang kamao. At naulit pa, 1 minute and 49 seconds to go sa round 7. 1 minute and 27 seconds bago magtapos ang round 8 kasama ng pagsuntok ni Marquez. At sa huling round ng laban, 2 beses pa itong naulit sa 1 minute and 23 second mark at sa huling 52 seconds ng laban. Suma total di bababa sa 6 na insidente ng pagtapak ni Marquez kay Pacquiao ang naitala sa laban. Tingin ng ilang social media user, pandaraya raw ito. Pero sa tweet mismo ni Coach Freddie Roach, sinabi niyang karaniwan daw ang apakan kung ang magkalaban ay southpaw o kaliwete tulad ni Pacquiao at orthodox o kanan ang gamit tulad ni Marquez. Nilinaw rin ni Roach na hindi ito ang dahilan ng pagkapulikat ng pound-for-pound king sa 4th round. Kadalasan daw nangyayari yung pang-aapa kapag yung magkalaban na yung tinatawag na southpaw o yung kaliwete at yung namang orthodox o yung kanan, kasi kung mapapansin niyo yung kanilang mga paa magkasaliwa. Kaya kung sino yung may mas mabilis na footwork, siya yung may advantage na makapang-apak. Pero bawal na bawal yan sa boxing dahil yung ibang mga magugulang na mga boksingero ang ginagawa nila, tinatapakan nila, tas itinutulak pa yung kanilang kalaban. Mga 3 beses sa buong 12-round fight, I may call it an accidental stepping on the foot. Kung 6 times, siguro if not 3, if not 2 of those times, medyo intentional na sa tingin ko. Kahit anong bilis na mga boksingero, tingin ng boxing analyst at referee ni Attorney Dan Rex Tapdasan, dapat naging mas matalas pa raw ang mata ng Team Pacquiao. Sana napansin nila yon. They should have advised Manny to at the very least, advise Manny to avoid that or tell the referee. Mabuti na lang daw at maganda ang balanse ni Pacman kahit natatapakan dahil kung hindi, ay posible pa raw itong mabilang na knockout. Ako, si Steve Dailisa ng inyong saksi. Pinanood ni pambansang kamao Manny Pacquiao ang video ng laban nila ni Juan Manuel Marquez. At base po sa kanyang pagsusuri, kumbinsido si Pacman na siya talaga ang nanalo sa ikatlong pagtutuos nila ni El Dinamita. Narito po ang report. Sa gitna ng pagdududa ng marami sa kanyang pagkapanalo kontra kay Juan Manuel Marquez, 2 beses pinanood ni Pacman ang DVD copy ng laban nila ni El Dinamita. Nireview ko ulit yung 2 beses yung fight DVD. May slow motion pa, may binilang ko yung mga round by round. Panalo tayo. Kahit sinong argue, makipagpustahan ako sa kanila, slow mo natin bawat tama. Sa ngayon, ayon kay Pacquiao, hindi pa raw nila napag-uusapan ni top-rank promoter Bob Arum ang posibilidad ng umano'y ika-4 nilang pagtutuos ni Marquez. Pero sakaling matuloy ang rematch. Okay naman, ayos naman. Maganda nga yun eh. Hindi mo na kailangang kilalanin yung kalaban mo. Kilala mo na. Sana kung matuloy yung pang-4, ayos yun. Pagkatapos ng kanyang laban, diretso pahinga muna si Pacman at nagpamasahe. Sinamantala rin ni Pacman ang libreng oras para makabanding ang misis na si Jinky. Mag-shopping muna kami ni Jinky ngayon, tapos siguro after ng shopping punta na kami sa LA. Nabanggit din ni Pacman na nagbati na raw sila ni Jinky, pero hindi na siya nagdetalye. Ngayong Miyerkules, nakatakdang umalis ang Amerika sina Pacquiao at sa Biyernes inaasahang makakabalik ng bansa. Para saksi, Oscar Oida, nagulat. Saksiyan sa aming pagbabalik. Mga bonggang Christmas tree sa ilang hotel sa Makati. Inilawan na 40 days bago magpasko. Balitang hatid ng isang liga ng katotohanan. Kasama-sama nating pagiging saksi.